Samantala sa Sampaloc, Maynila ay isang ina naman ang nakuna ng CCTV habang ilabes na inahataw ng kahoy ang sariling anak. May live report sa Emil Sumangil. Emil. Magandang hapon, Jiggy. Ang CCTV video ng isang barangay sa Sampaloc, Maynila ang nagkwento ng detalye kung paano pinagbuhatan ng kamay ng isang 8 buwang buntis na ina ang kanyang 9 na taong gulang na anak. Hindi lamang 1, 2, 3, Jiggy, kundi sa 5 pagkakataon, ilang beses na pinagkakataon ng kahoy ng ina ang kanyang anak matapos na sinasabing mapikon ito nang maglaro ang bata sa labasan at tumanggi itong gawin ang kanyang mga takdang aralin. Jiggy, nagbarka ng latay at sugat sa likuran ng bata ang ginawang pananakit ng kanyang ina. Kaninang umaga, sinampahan na ng reklamong paglabag sa child abuse law ang suspect na ina. Nakakulong na siya ngayon sa Sampaloc Police Station. Ang bata hinatid na kanina ng barangay sa Social Welfare Development Office kasama ang GMA News. Ayon sa nakapanayam nating psychologist na si Dr. Randy Deliosa, malaki ang posibilidad na nakaranas din ng pang-aabuso ang ina nung siya'y bata pa. Ikalawang faktor, kakulangan sa edukasyon ng wastong pagpapalaki sa mga anak ang dahilan. At ikatlo, Jiggy, sa most common factor daw, ang maagang pagbubuntis o unwanted pregnancy. Sa kaso kasi ng inang nakuna ng CCTV na ito, 14 anyos pa lamang, nagdalang taon na siya at tumigil na sa edukasyon. Para naman sa batang naabuso, matagal na tumatanim sa isip ng bata ang ginawang pananakit ng ina o ng isang ama. May mga kasong umahantong paraw ito na nagiging rebellious ang bata, ilang sa mga magulang, kundi pati sa mga kinaukulan sa lipunan o sino mang nagpapatupad ng batas. Jiggy. At Emil, nakausap na ba ng mga otoridad yung nanay at yung mismong pangyayari na nakunan, nabanggit ba niya yung dahilan kung anong galit meron siya ng mga sandaling yun? Hindi natin nakapanayam itong suspect na ina. Pero ayon sa Manila Police District, partikular sa mga investigador ng Women's Desk, ang dahilan ng ina kung bakit niya nagawang pagbuhatan itong kanyang anak ay tumanggi nga itong sagutin yung kanyang takdang aralin at sa halip ay lumabas ng kanilang bahay at makipaglaro sa mga kaibigan. Hindi raw ito, Jiggy, ang unang pagkakataon na masangkot ang ina sa ganitong klase ng kaso, kundi ayon mismo sa kanyang mismong ama, ilang beses na raw talagang pinagbubuhatan ng kamay ng ina ang kanyang anak sakada hindi ito susunod sa kanyang mga utos at susuway o dili naman kaya'y tatanggi na sagutin yung kanyang mga takdang aralin. Sige. At itong batang ito na biktima ng pang-abuso ng kanyang ina, kumusta na ang lagay ngayon? Kanina, Jiggy, ay nakapiling natin siya, nakapanayam natin siya ng may ilang minuto. Ang kanyang iniinda ay yung kanyang malalim na sugat at mga latay sa likuran, bunga nga ng ginawang paghataw ng kanyang ina gamit yung isang kaakoy. Doon sa kalagitnaan ng ating interview kanina, Jiggy, habang kinakamusta natin kung masakit pa ba yung kanyang latay at mga sugat, bigla itong humagulgol. Nagkaroon tayo ng pagkakataon kanina na makakausap ng isang psychologist at tinanong natin ito kung bakit biglang nag-breakdown ang bata sa kalagitnaan ng interview. Ayon sa kanya, hindi raw basta makakalimot ang bata sa pangyayari. Ito raw ay malalim at tumatanim sa isip at puso ng bata. Dahilan para kailangan pa itong mag-undergo ng counseling mula sa Social Welfare Development Office para naman agad na makarecover at bumalik normal itong pag-iisip ng bata at hindi na magtanda pa. Sige. Maraming salamat, Emil Sumangil.